Paano po ninyo imo-monitor kung epektibo ang ordinansang ito? May metrics ba tulad ng pagbaba ng crime rate? Ano yung gagawin po ng DILG sa mga LGU na hindi sumusunod o The kulang sa only pagpapatupad? the only metric that counts is is that people feel safer. So we'll have annual surveys or quarterly surveys like see kung if it's working or not para makita natin na kasi kami report mababa focus crime, which is true, mababa ang criminality sa atin. But people still don't feel safe kasi nga in the news, your first three stories are always about crime. So people think it's getting bad, but it's actually getting better. So our job is to make them feel good. Hindi namin naawayin ng media. Ang strategy namin, we'll do a better job so people appreciate it. Paano po ninyo maiiwasan yung selective enforcement o pang-aabuso sa pagpapatupad ng ordinansang ito? Wala naman EJK dito. The most you'll do is dadalhin na lang sa presinto di ba? Saka naka-body cam naman yung mga police. I asked the citizens in vigilance, kung nakita na abusado, kunin nila sa cellphone nila, tapos i-report kagad sa amin. And we will dispense the proper justice para kung abusado yung mga police natin o barangay. May mga reklamo na ang ilang ordinansa po ay nakakaapekto sa kabuhayan gaya ng vendors. Paano po ninyo babalansehin ang safety at livelihood sec? Safety first. Then, alam mo, with increased safety, livelihood gets better. So, it follows. Kung di naman pwedeng, if people feel safer, people go out. People will enjoy themselves more. Pero yung livelihood na yan, there is always a trade-off. I would rather be safe first, then livelihood will eventually get better, for sure. So bawal na po yung mga nagtitinda na mga vendor sa kalsada pag lumagpas na po sa curfew? Paano po Bawal magtinda ng alcohol, siyempre, di ba? Bawal magtinda ng pulutan sa mga nagiinuman. Yung mga kanyang bawal na yan. Pero there's nothing wrong na bukas pa rin yung mga tindahan, di ba? Hindi man pwede magbawal yan. Paano po masisigurong hindi nalalabag ang karapatang pantao sa ilalim ng mas mahigpit na ordinansa? Again, your phone is your best defense. Videohan niyo kung abusado yung mga pulis. I-report kagad sa amin. Siguro po, magkailan ito talaga ipatutupad strictly? Dito po muna sa NCR-SEC. At ano po ang mensahe paalala natin sa mga kababayan natin? Mga kababayan, ginagawa lang natin na mas kahit paano maibsan natin yung kriminalidad dito sa kalye. Nag-uumpisa sa maliit, dadating sa malaki. Kaya yung mga inuman na yan, dyan nag-uumpisa ba sa gulo. Yung mga inuman na yan, dyan nag-uumpisa ang sexual harassment. Yung mga batang mga pakalat-kalat, natututo magloko. Lahat yan, itiisin nyo na gagawin namin lahat para patupad ang batas. But we assure you that it's for the betterment of the community. Para sa bayan to, para maging safe para safe ang lansangan, para safe ang mga buhay biyahe. Imagine mo magulang na araw-araw anak nila nagkatrabaho. Alam nila na makakauwi ng balay ng anak nila dahil mas maganda ang enforcement namin ng batas. Marami pong salamat sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.